Ayan o. Yun! Magandang araw sa inyo lahat, no? Magkasama kami ni Master Gigaya ngayong araw, okay? Pero pupunta kami, pinaka-importante yung tao sa buhay namin. Pero huwag na namin sasabihin kung sino. Iwan! Alright? So ngayon, mag-uusapan natin ngayon, si Bo Revilla. Alright? Kung ano masabi mo yan, ano na eh, nagkakagulo na sa mga kabunay nyo. Ano mo, kabunay nyo na kayo, di ba? Nagkakagulo na eh. Ano masabi mo ngayon na marami na naglalali sa harap ng ano? Ang masasabi ko... Gilogi ba yun? Gilogi ba sila nag-ano? Masasabi ko lang yan, kawawa si Bong Revilla eh. Napag-tripan eh. Kaya nga eh. Napag-tripan. Pero tingnan mo ha, bumabaliktad na sila Bryce Hernandez. Oo. Ang bumabaliktad na sila? Oo, bumabaliktad na sila. I love it. Kasi nga, etong si Alcantara at saka si Bernardo, inililigtas lang nila yung mga sarili nila. Totoong may kasalanan naman talaga dito eh. Sila lang naman eh. Oo, kami na lalo na si Bernardo bakla. Oo, kasi umamin, di ba? Umamin na nag-aatid sila. Una pa lang, umamin na sa Blue Ribbon. Una pa lang eh. Alam niya na, sinabi naman niya na. Tapos binawi eh, no? Bakit si Bong Revilla? Si Bong Revilla, yung ang sabi nga nila, paratang lang eh kay Bong Revilla. Tapos yung mga dokumento na parang proposal. Yeah. Etong mga umamin, puta ito, ginawa pang testigo eh. Ginawa pang state witness eh. Nakakaloko eh. Paano magkakaroon ng progress sa Bong Revilla? Hindi naman siya nakaposisyon. Kaya nga, sabihin na natin, may pondo siya. Bakit doon niya itatayo sa Bulacan? Bakit sa Quezon City? Bakit hindi sa Cavite? Cavite yun eh. Di ba? Wala na yan. Kalokohan eh, di ba? Una magnanakaw na nga sa Bulacan, sila Alcantara, sila Bryce, di ba? Pagsasama ka sa ron, di ba? Tama yan na. Hindi, ang mahirap kasi dito, sa Pilipinas talagang matindi ang politika. Imbis na maglingkod sa bayan, inuuna yung mga politika. Alam mo kasi yan, si Senator Bong Revilla kasi, alam nila na medyo may pinagdaanan na dati. Dating nakulong. Magaling na lang pagbintangan eh. Kaya madali na lang pagbintangan, tama yung sinabi mo. So, kakagatin ng tao yung kanilang mga naratibo na si Bong Revilla may ganito. Pero tandaan natin na yung kaso ni Bong Revilla ay... Acquitted. So, ibig sabihin, nalinis ang pangalan ni Bong Revilla. Oo, kasama sa Senator Gulgoy, diba? Nalinis ang pangalan ni Senator Bong Revilla. Hindi sa pinagtatanggol natin, ito'y base sa fact ang pinag-uusapan natin. Hindi ito... Kuya, ako pinagtatanggol ko talaga kasi kami nakabulayin niyo ko, alam ko nangyayari. Oo, tsaka mababait yung mga anak din eh. Oo. Pag makita mo yung mga anak niya, babatiin ka kahit saan mo makita eh. Tapos hindi sila yung mga mayayabang na mapagmalaki. Oo. Saka sila, talagang makatao sila eh. Alam niyo makamasa? Makamasa, si Jolo nga eh, tropa-tropa eh. Oo, walang ano nun. Tropa-tropa. Pag nakita ako na nun, wala. Okay na, ano kayo, lagi nakasmile yun. Tapos kung may magaling sa lapitan, kaya mahal na mahal sa mga kabulayin. Kaya tingnan mo, wala namang magraraling ganyan eh. Kung hindi sila nasasaktan na ginagawa kay Bong Revilla. Kung nilalat tayo bilhin, sasama ko sa rally. Tama ako. Diba? Kaya lang, may mga... Marami tayo ginagawa eh. Sarili tayo pinagkakaroon. Kumakain na lang yung part na kaya namin may-ambag kay Senator social media. Senator Bong Revilla. Maniwala ko sa amin, kabulayin nyo kami. Alam namin na mayroon sa Cavite, okay? Kaya nakakapagpakawa ko eh. Alam mo yun, namakbong Senator Bong. First time niya matalo sa buong buhay niya. Yes. Naman lagi nasa top 10 yan. Lagi nasa top 10. Sa survey, lagi siyang nasa top 10 eh. Sa survey. Tapos pagdating ng eleksyon, biglang nawala. Biglang nawala. Ang 14. At ang nanalo, yung di naman nag-ikot. Nanalo si Ma'am, kakasipin ko. Hindi naman lumagpas ng bahay para mamampan niya. Nanalo kasi Soto, no? Nanalo sa Mindanao, hindi naman nagpunta sa Mindanao. Kaya, lokohan tayo. Lokohan tayo dyan eh. Huwag tayo maglokohan dito mga boss ha. Tsaka ito dapat ang mananalo talaga dyan, yung mga ibinoto sa absentee voting. Kasi yun, yung mga army, sundalo, mga pulis, mga government employee, mga media, mga teacher. Yun dapat. Doon, kung yun ang nanalo. Pero feeling ko kuya, may gumalaw ng buhat na ni Senator Bong Revilla. Alam ko na sa kayo ko na sabihin, pero alam nung kilala nila yung kay Pastor Kibuloy nga, may gumalaw eh. Kaya nga, di ba? Ang miyembro ni Pastor Apollo si Kibuloy, 7 million. Sabihin na natin na 5 million ang botante dyan. May 5 million na boto siya. Kaya ako hindi naman ako miyembro, pero binoto ko siya eh. Kahit ako, binoto ko siya. Nasaan yung boto ko? Di ba? Doon pa lang eh. Kaya meron talagang hocus pocus. Kuya, nakuha talaga yun. Kasi ang namumuno ng Pilipinas mafia.
Pero, Mga mafia eh, no? sandali na lang. Nakita mo yung bagong survey sa presidential balls? Puta, nilampaso ni BP Sara, 43%. Yung kay Marcos ilan? Wala, ang nakalagay doon, Negative eh. Hindi, yung bagong survey, kung ngayon gagawin ng eleksyon, sino ang iboboto mo? Number 1 si BP Sara, 43%. Ang number 2, Leni Robredo, 27%. Ang pang number 3, si Tulfo, 15%. Si Risa Hontiveros na puro epal, 3%. Ano rin sa manahimik ka na. Ikaw na ang magiging presidente na West Philippine Sea, hayop ka. Buka Doon, mamahana. mananalo siya doon. Kasi wala, baka 20 lang ata tao doon. Sinauna siya rin sa'yo, no? Ano, malaki mo? Parang mahunang sundalo ang magdala ng Marinigog sa kalayaan. Yes. Pumunta. Siyempre, bibida tatakbo eh. Oo. Ang yan. Pero malapit na. Malapit na maging presidente si BP Sara. Yes. Lagot kayo. Ano mo pinakagusto kong gagawin niya? Kamay na bakal. Kamay na bakal, balik war on drugs. Kung ayaw nyo ng kamay na bakal, ibubukal sa kamay na bakla. Ay, So, wag ka na. Relax. relax, nanggigigil ako. Okay? Oy, Basta- nagpo na yung mga bakla, nagpo na. Alam mo na. Ano, meron na kami ceasefire agreement. Okay. Cold War na. Wala munang gera, wala Mo munang lang gera. pera. Kung magkano lang muna, walang pansinan, ganon. Basta, sumuporta tayo dun sa tama. Nakikita mo yun, ang mga Pilipino matalino, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan lang may sentido común ka. Yes. Saka, ano, Tatay-tayin mo lang yung mga nangyayari. Alam mo kung sino may kasalanan, sa hindi. tapos mga boss, huwag kayo matakot sa mga troll. Kasi troll lang yun, isang tao lang gumagawa nun. Okay? Yung mga troll account, akala mo marami yan. Kaya 1,000 troll account, baka naman lang nag-ooperate yan, 5 tao lang. Basta sila rin yan. Kaya huwag kayo matreaten sa mga yan. Okay? So, yan. Trabaho ng mga troll yan. Ayun Okay? ang sinasabi ko eh. Okay? So, basta doon tayo sa tama. Katulad na lagi natin sinasabi, pag tama, palakpakan. Kung ayaw, mali, banatan. hanatan natin. Di ba? Ganun. Saka kung gusto nyo talaga ng pagbabago ulit, bumalik ang kapayapaan, katahimikan, kaunlaran. Para lahat ng, alam mo yung lahat ng tax natin, napupunta sa tama. Yan. Di ba? Hindi naman magnanakaw ako ng health eh. Hindi. Walang ninakaw yun, nila mo yung bahay ni Mayor Arapin. Napuntahan namin, ang ilang bulok. Mas maganda yung bahay ko eh. Maganda yung bahay niya. Ipinipilit lang nila yung mga kay BP Sara. Hindi, wala silang dahil wala silang mahitang korupsyon, yung gigil yung nilalabas. Dahil unang-una, yung confidential funds, legit yan. Hindi mo kailangan talaga i-broadcast yan. Oo. Pero clear ng COA. Clear lang COA na nagsabi, paulit-ulit kayo mga kayo ha. Unmodified opinion. Ibig sabihin, Matlakin nyo. clear, pero pinipilit nila. Matlakin nyo. Kay Bongbong Marcos, clear. 4.5 billion a year. Yung confidential funds. Wala kami kaya naman kasi confidential eh. President na naman siya eh. Mas malaki talaga siya. Pero 125 million. Doon pa lang makikita mo na eh. Kumpara mo sa 4.5 billion ni Marcos. Anong nilip niya? Anong gusto niya palabasin? Doon pa lang makikita mo na may pinapanigan sila. May pinagtatakpan eh. Ayusin niya na lang yung buhay natin mga kayo. Kung mahal yung mga anak niyo, ako ginagawa namin to. Para sa mga anak namin, sa mga apo. Eto basta tandaan nyo na lang, sinabi ni BP Sara, ang may hawak ng pondo ng Pilipinas ay 2 tao lang. Martin Lamane at hawak ito. Sino namamayat ngayon? Sinong boss naman ngayon? Sino na lang yun. Sino namamayat ngayon? Ang papayat na nila eh. Lahat sila payat na. Tapos sinasabog ito, panot na eh. Oo. Nilala mo na sila ng kanilang konsensya dahil alam nila na may ginawa sila eh. Kung wala kang ginawa, may stress ka pa. Hindi, wala mong ginawa, ba't may stress? May stress. Alam mo, kakain na lang ako sa MBI, humarap ako ng MBI. Diba? Confident ako, alam ko wala akong kasalanan, no? Wala akong ginagawa masama. Diba? Kaya ako na magsasabi ko sinamat ng mga to. Ako, hindi ko na ginisip to eh. Tapos yung lawyer ko, hindi ko na sinama. Sabi ko sa akin ng lawyer ko, kuya, kaya mo yan, wala ka namang kasalanan ko. Oo, hindi pa naman kaso yun. Baka hapin na ng paliwanag ko naman. Hindi naman, naintindihan ako ng MBI. Tingnan mo, tinanggal yung director. Kaya sa akin, kami na lang. Minalit na, makahabulin mo ako, no? Wag naman. Okay na ako, ano na kami, I love BBM. I love you. Peace. Diba? Ay, sorry. Ba't gumanon? Mali. Peace. So, ano lang kami rito, normal na tao lang, ordinary yung mamamayan lang na gumaboses. Okay? Ganun lang naman yun eh. Kung makahalin pera, halin sika, wala na kung mamatay yung anak, gano'n kami, wala kayo. Mga kumpatayin nyo kami, yung sabi na to, sinasabi namin, nakakatawa kayo. Ano naman yun.
Okay? Maraming salamat mga boss. Follow nyo si Master Kugaya. Yan. Okay. After tayo, YouTube and Facebook. Facebook. Alright. Ako pinakamaraming subscriber sa YouTube comment. Hindi, wala. Hindi Sa ako. Facebook naman yun na to. Ayun yung konti lang siyempre. Masikat na sa YouTube. Palakasin natin ang ating Malaki natin yung Facebook na to. Facebook pala, Okay, Master Kugaya. Alright. Thank you, Sir Jack. Let's go!